Subukan mong masdan ang ating paligid. Nagbabalik po ang Tulong Ko Paso Mo sa TV5. Sa ating Tulong Ko Pagbabago Mo segment, aalamin natin kung bakit maraming tao ang nagninegosyo pero nalulugi. Pero bago ang sagot ko, tingnan po muna natin ang sagot ng taong bayan patungkol dito. Panoorin po natin ito. I think kasi hindi lang sila marunong mag-manage ng pera nila. So every time na nagkakaroon sila ng konting kita, ginagamit nila somewhere na parang pangluho, pang bisyo. Nagpo-fall yung iba dahil kulang sa knowledge, kulang sa pag-search, sa pag-re-research. So, ayun. Siguro hindi nila nahahandle na maayos yung finances nila. For example, nag-ROI agad sila until hindi na nila ma-manage yung pagbaba ng sales. So, yung ganon. Basically, management lang. Dapat pala, priority mo pa rin ang Diyos tuwing magninegosyo ka at hingi ka pa rin ng tulong sa Kanya. Yan po ang sagot ng taong bayan. At nalaman nyo po, ikaw siguro malamang meron ka ding dahilan kung bakit ba maraming tao nagninegosyo pero nalulugi. Siguro by this time, nalaman nyo na opinyon ng taong bayan. Tingnan naman natin po kung ano ba talaga ang dahilan bakit maraming tao ang naninegosyo pero nalulugi. Narito na po ang sagot ko. Simulan po natin. Bakit nga ba maraming tao nagninegosyo pero nalulugi? Ito po ang sagot ko. Dahil sila po ay may isip empleyado at hindi sila isip negosyante. Siguro tanong nyo, Sir, ano naman yung ibig sabihin niya? Naku, napakaganda po nito. Pag ito naintindihan nyo, sigurado ako lalawak ang pangunawa nyo patungkol sa negosyo. Tingnan po natin na. Naalala nyo ba nung bata pa kayo? Naalala nyo pa? Naalala nyo ba kausap kayo ng tatay nyo at nanay nyo at ang sabi niya, anak, mag-aral kang mabuti. Siguro nadinig nyo na yan, di ba? At ang sabi ng nanay mo at tatay mo, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, meron kang magandang trabaho. Nadinig nyo na yan? Okay, ang tanong ko po, tama bang pangaral yan? Sige po, kung may katabi po kayo, mag-usap kayo, tama bang pangaralan ng anak na mag-aral na buti para paglaki may magandang trabaho? Tama ba yan? Sige po. Kung ako po tatanungin nyo, may problema po yan. Alam nyo ho ba yung pangaral na yan, isa sa mga dahilan bakit maraming Pilipino ang hindi successful sa negosyo? Sir, masama bang mag-aral mabuti para paglaki may magandang trabaho? Hindi naman. Kaya lang, may mas maganda. Ito po yung kabilang pamilya. Ito po ang payo ng magulang. Sabi, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, meron kang magandang negosyo. Pag-isipan niyo po mabuti. May pagkakaiba ba yung payo ng magkabilang pamilya at magulang? Halos wala naman. Isang salita lang. Yung isa, magandang trabaho. Yung isa, magandang negosyo. At normally, ganito po yan. Sa Pilipino, normally po tinuturo natin, mag-aral ka mabuti para paglaki may magandang trabaho. Sa mga Chinese, normally ang turo, mag-aral ka mabuti paglaki mo para may maganda kang negosyo. Tignan niyo po, tanong. Successful ba tayo? Ay, totoo naman po. Ang maraming Pilipino successful dahil maraming Pilipino may magandang trabaho doon sa magandang negosyo ng Chinese. Tanong, sino ang mas magandang kabuhayan sa kaperahan? Yung negosyante. Tama. So, saan po tayo nagkamali? Nagkamali po ang ating mga magulang sa pagbibigay ng pangarap. Ang pangarap po ng maraming Pilipino, magkaroon ng magandang trabaho. Ang pangarap po ng mga Chinese, magkaroon ng magandang negosyo. So ngayon, alam mo na ba ba't naghihirap ka? Alam mo na, kasalanan yan ng mga magulang mo. Joke lang po. Pero alam niyo po, may konting katotohanan yan. Ang punto ko po mga magulang, kung magulang ka ngayon, pwede ba kausapin ang anak mo? At sabihin mo, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, may magaganda kang negosyo. Hindi po trabaho. Ito po yun, para mas maintindihan niyo mabuti. Magandang trabaho tayo palagi. Dapat magandang negosyo ang tilalagay po natin sa isip ng ating mga anak. At huwag kakalimutan uli, mula sa araw na to, kausapin ang ating mga anak, kung nyo kakalimutan. At ang sasabihin nyo, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki may magandang negosyo. Ako po may 4 na anak at palagi ko po sinasabi sa kanila yan. Negosyo. Because just like a lot of employees, di ba? Gusto maging empleyado para pagdating ng panahon, gusto mo maging negosyante. Ba't dadaan ka pa pagiging empleyado? Pwede ka naman maging negosyante. Ang masakit po, minsan, masyado na tayo sasanay magiging empleyado, kailan ka magninegosyo on the day of your retirement. Bad news. You know what's the bad news? You spend the most productive years of your life para payamanin ng iba. Bakit? Kasi nagtrabaho ka sa kanila.
Yung pangarap niya, ang tinupad mo, yung pangarap mo, nakalimutan mo. Bakit? Hindi ka kasi nagnegosyo. Naku, sana lumalawak na isip nyo ngayon. Naku, tuloy po natin to. Ano-ano ba ang dapat gawin para hindi na malugi sa negosyo? Ay, isa-isahin po natin, ha? Dapat alam mo ang inyong BQ. Sir, ano po yung BQ? Business Quotient. Sir, ano po yung Business Quotient? Business Quotient po, ito po yung dapat yung malaman para malaman nyo kung may kakayanan ba kayong magkaroon ng sariling negosyo. Good news, magkakaroon po tayo ng mini assessment test right now. So ito po hiling ko. Kumuha na po kayo ng lapis at ballpen o papel. Or kung gusto nyo, high-tech kayo, yung cellphone nyo, kunin nyo. Bakit? Pwede yung sagot nyo sa cellphone nyo ilagay. Nagkakaintindihan tayo. So sir, ano ang gagawin natin? Magtatanong ako ng 4 na tanong and all you need to do is to answer my question as honest as you can. Ganun lang. Okay, simulan na natin. Okay, 4 na tanong. Dapat ang makuha nyo yung sagot 3 out of 4. Pag mas mababa dyan, baksa kayo, wala na kayong pag-asa mang negosyo. Pero pag naka 3 out of 4 kayo, 4 out of 4, may pag-asa kayong mag-negosyo. Okay, unang tanong. Ito na, simulan natin ha. Some employees are not giving 100% at work. Nagtatrabaho ka ngayon at mga ka-office mate mo, hindi nagtatrabaho mabuti. Are you sad or you don't care? So, multiple choice lang to. Napakadali. Number 1, sad ka ba or you don't care? Sige po, sagot. Bilisan nyo, maiksi lang oras natin. Okay na. Question number 2. No work. Walang trabaho. Special holiday. Yung totoo. Are you happy or sad? Bilis. Masaya ka ba pag holiday o malungkot ka? Ang simple nito, no? Okay na. Question number 3. Which is harder? Alin daw yung mas mahirap? Yung mas mahirap sa buhay? Maging empleyado o maging negosyante? Pili lang. Negosyante, mas mahirap o empleyado? Okay na, naisulat na. Okay. Pang-4 na tanong. Why are there a lot of Filipinos who do not succeed in business? Bakit maraming Pilipino hindi nga naging successful negosyo? Ang tanong, what do you think is lacking or missing in them? Ano yung kulang sa kanila? So, lalagay mo lang, they lack blank. Yun lang, kulang sila. Ito, medyo mahirap ng konti. Filling the blanks na to. They lack blank. Pakisulat. 1 word, 2 words, yun lang po. Maiksi lang to, di kailangan napakahaba. Okay, tapos na exam natin. Good news, tapos na exam. Bad news, hindi nyo alam ang resulta. Huwag kayong mag-alala. Bukas, tuturo ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung may kakayanan pa kayo mag-negosyo. Siguro sabihin nyo, binibit. Totoo yun para bukas malaman nyo. So kung meron kayong tanong na gusto nyong masagot namin, ito po hiling ko po sa inyo. Please send your questions sa tulong ko, pasa mo, Facebook. By the way, kung may kaibigan kayo na gusto magnegosyo, imbitahin makinig bukas. At hopefully, bigyan nyo rin sila ng exam para bukas. Pag-uusap natin, alam nyo na inyong BQ, Business Quotient, at kung may pag-asa kayong maging negosyante. Okay. Bukas, malalaman nyo na kung mataas ba o mababa ang yung Business Quotient. At malalaman nyo na kung wala na kayong pag-asang maging negosyante. Nagkakaintindihan po tayo. Di po ako nagbibiro. Sa totoo po yan. Sa aming pagbabalik, isang aral ay yung matututunan mula sa kwento ihatid sa inyo ni Ma'am Abilene. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo sa TV5. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasan walang nakakabahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ito ang aksyon ng World City Medical Center. Ano ang aksyon mo? Tumulong